What's up? This is MC. Sa videong to ay mag-share ako ng isang puzzle na sa tingin ko ay talagang napakaangas. Ang white ay mayroong pawn chain mula F2 hanggang A7 at ang king niya ay nasa G1. Ang black naman ay mayroong pawn chain mula B7 hanggang E4 at ang king niya ay nasa A8. Ito ay white to move and win. Hindi mate in 2, hindi mate in 3. White to move and win meaning kailangan yung mahanap yung tamang continuation hanggang manalo. So, kung gusto nyo pag-isipan to ng maigi, dahil kailangan talaga nito ng calculation, ay i-pause nyo na yung video dahil ipapaliwanag ko na ang sagot. Ano ang inyong unang observation? Ang una ko napansin dyan, walang kahit anong legal move ang black. So, kung turn niya na para mag-move, ito ay magiging draw dahil stalemate. Wala siyang kahit anong legal move, pero hindi naman siya under check. At hindi natin yung gusto mangyari. Kasi nga ang objective, white to move and win, hindi draw. So, kailangan pag nag-move ang white, mabibigyan niya ng legal move ang black. Ang white ay meron dalawang material na pwedeng i-move. Pwedeng yung king sa G1 or yung pawn sa F2. Kapag yung king sa G1 ang minove, let's say nilagay sa G2, lalabas yung problema na binanggit ko kanina, which is walang legal move si black. So, stalemate. At ayaw natin yan. So, hindi pwedeng king move yung una. Dapat pawn move. Ang tanong, kung pawn to F3 ba or pawn to F4 ang tamang move. Unahin natin tignan yung pawn to F3. Kapag pawn to F3, merong legal move ang black, e takes F3. So, hindi siya stalemate. Kapag naman pawn to F4, mukhang wala siyang legal move dahil barado lahat ng pawns, pero pwedeng mag-end passant. So, meron pa ring legal move, which means na hindi rin tabla. So, either pawn to F3 or pawn to F4 ay tamang solution, kahit ano dun sa dalawa. Pero ang i-cover natin sa video to ay pawn to F4. Kaya lang parang wala naman pinagkaiba yung dalawang yan. So, after niya mag-take sa F3, baka matakot ang white na makapromote ang black. Kaya pwede niyang gawin ay king to F2, tatakpan ko yung pawn, blockading. Kaya lang lalabas na naman yung problema na walang legal move ang black. So, tabla na naman yan. Kaya hindi pwedeng king to F2. Kailangan mababantayan natin yung pawn sa F3, pero dapat meron pa rin siyang legal move. So, ang dapat gawin natin, king to F1. Abang-abang lang muna. Wala namang ibang legal move ang black, pawn to F2 lang talaga, at kapag kinapture natin yan, tabla na naman. Wala na namang legal move ang black. So, hindi natin pwedeng capturein agad yung pawn sa F2. Kailangan mabibigyan natin ng legal move ang black. So, ang gagawin natin, E4 lang muna. Para meron siyang legal move na D takes E4 at saka lang natin kakapturein yung pawn sa F2. So, dito kapag siya ay nag-E3, wala naman siyang ibang option, hindi natin pwedeng capturein yung pawn kasi tabla, wala na naman siyang kahit anong legal move. Hindi rin pwedeng mag-king E2 kasi ganun din, wala rin siyang kahit anong legal move. So, uulitin lang natin yung idea, king to E1. Para pwede siyang mag-E2 at hindi yung tabla. So, dito hindi natin pwedeng capturein yung pawn kasi tabla. Kailangan i-push muna natin yung pawn sa D5. Sacrifice tayo ng pawn. Para pag take niya, c takes D5 at saka lang natin kakapturein yung pawn sa E2. So, pwede siya mag-D4. Hindi siya tabla. Hindi tayo mag-king D3 kasi magtatabla yan. Mababarahan natin yung pawn. King dito lang. Abang-abang lang. Para pwede siya mag-D3 at hindi natin yung kakapturein for the same idea na magiging tabla. Kaya ang gagawin natin, C6 muna. Sacrifice. Para meron siyang legal move na B takes C6. At saka lang natin kakapturein yung pawn sa D3. Dito pwede naman siya mag-C5. Kaya lang, siguro dapat mas i-consider yung king to B7 kasi mas active yung king doon. At kung ganun man yung gagawin niya, magki-king C4 lang tayo. Let's say na king A8, king C5, king B7, at dito meron tayong dalawang solution. Yung una ay nagsisimula sa king D6. Let's say siya ay nag-king A8, wag nating i-take yung pawn sa C6 dahil yan ay draw, tabla. So yan na yung pinakahuling trap na pwede niyang i-set up at wag tayo magpapabiktima dyan. Instead, ang gagawin natin ay king C7 para mapilitan siya mag-C5, B7 with check, kain siya ng pawn sa E7, promote tayo sa queen with check, and then after king A6, we play queen B6, checkmate. So ano pa yung isang solution? Yun naman ay nagsisimula sa pagpapromote at sacrifice ng queen sa A8. After niya mag-take, titake natin yung pawn sa C6, at walang tabla, meron siyang king B8, pwede tayo mag-push sa B7, meron siyang king A7, hindi rin yung tabla, we play king C7, support natin yung gusto natin i-promote na pawn. Then, siya ay nag-king A6, wala naman ibang option. We promote our pawn to a queen. And then, after niya mag-king A5, ito ay mate into na. So, kung gusto nyo pag-isipan, ay i-pause nyo ulit yung video at kung hindi naman, ay ituloy-tuloy nyo lang. Ang mate into dito ay magsisimula with queen B3. Pinipigilan natin siya magpunta sa A4 at inuobliga natin siya magpunta sa A6. At kapag nagpunta siya sa A6, katulad lang dun sa isa kanina sa king D6 variation, we play queen B6, checkmate. Hopefully ay nag-enjoy kayo sa pagsosolve at sa panonood ng puzzle na to.
at ma-apply nyo yung mga natutunan nyo sa puzzle na to sa inyong mga laro. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.